Una sa ating mga balita, 2 senador maaaring maaresto na. Sino kaya ang 2 senator na ito? Huli sa ating mga balita, pagtakas ni Senator Bato de la Rosa kasama ni Senator Robin Padilla, nakita sa CCTV. Lahat ng yan ay aalamin natin sa JP Amazing Stories. Noong May 20, 2026, malaking legal setback ang hinarap ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos tanggihan ng Supreme Court ang hiling niyang Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng ICC arrest warrant sa kanya. Ayon sa press statement mula sa Supreme Court Spokesperson's Office, sa botong 9 to 5 to 1, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang panalangin ni de la Rosa para sa TRO o status quo ante-order. Pero nilinaw din ng korte na ang desisyon ay para lamang sa interim relief. Ibig sabihin, hindi pa nito tuluyang dinidesisyonan ang mas malalaking issue sa kaso, gaya ng enforceability ng ICC warrant sa Pilipinas at iba pang legal arguments ng magkabilang panig. Para sa kampo ni de la Rosa, hindi raw sapat na may ICC warrant. Giit nila, kahit gaano kabigat ang akusasyon, kailangan pa ring dumaan sa due process at dapat may malinaw na legal na batayan bago arestuhin ang isang senador sa loob ng Pilipinas. Ayon sa kanyang abogado, kinikilala nilang umiiral ang warrant sa paningin ng ICC pero hindi raw nila kinikilalang automatic itong enforceable sa bansa. Pero iba ang posisyon ng Office of the Solicitor General. Sa pagtutol nito sa TRO petition, tinawag ng OSG si de la Rosa bilang isang fugitive from justice. Ayon sa OSG, hindi dapat magamit ng isang taong umiiwas sa legal process ang korte para harangin ang mismong proseso ng batas. Binanggit din nila ang Section 17 ng Republic Act No. 9851 na nagbibigay sa Estado ng discretion kung isusuko ba ang isang akusado sa International Tribunal o Foreign Court kabilang ang ICC. Dito mas lalong bumigat ang sitwasyon ni de la Rosa. Hindi lang ito simpleng legal battle sa papel. Habang nakabinbin pa ang main case sa Supreme Court, wala ng TRO na pansamantalang pipigil sa gobyerno kung ipagpapatuloy nito ang hakbang para isilbi ang ICC warrant. Ayon sa Reuters, kumpirmado ring aktibong hinahanap ng mga otoridad si de la Rosa, habang sinabi naman ni Justice Secretary Frederick Vida na balido ang ICC warrant at may intensyon ang gobyerno na kumilos base sa request ng International Criminal Court. Sa madaling sabi, hindi pa tapos ang legal laban ni de la Rosa sa Supreme Court. Pero sa ngayon, dahil walang TRO, nananatiling bukas ang daan para sa pagpapatupad ng arrest warrant laban sa kanya. Bago pa man lumabas ang desisyon ng Supreme Court, mas lumakas na ang panawagan para sa isang organisadong manhunt laban kay de la Rosa. Noong May 17, 2026, hinamon ni Akbayan Party List Representative Percy Chendanya ang mga otoridad na agad maglunsad ng organized manhunt para maaresto ang nagtatagong senador. Ayon kay Chendanya, mababalik lang ang tiwala ng publiko sa law enforcement kung mabilis na maaresto si de la Rosa. Matindi rin ang kanyang pahayag sa mga umano'y tumulong sa pag-alis ni de la Rosa sa Senado. Sabi niya, hindi lang daw ito simpleng pinatakas. Mas malala raw kung may mga taong talagang nagtakas sa senador palabas ng Senate compound. Kaya ang hamon niya, arestuhin ang tumakas at panagutin ang nagtakas. Nagsimula ang mas malaking tanong matapos ang ulat na umalis umano si de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14, 2026, kasunod ng tensyon at gunfire incident sa loob ng Senado. May mga ulat na isang police vehicle ang nakitang palabas ng compound, kasunod ng isang itim na van na hinihinalang sinakyan ng senador. Ayon sa Abante Tonight Report, iniutos na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang investigasyon kung may pulis na nag-escort kay de la Rosa palabas ng Senado. Kasama raw sa tinitingnan ang logbooks, CCTV feeds at radio dispatches ng Senado. Sinabi rin ni Nartates na walang pahintulot mula sa Camp Crame para sa anumang special movement operation kaugnay ng pag-alis ni de la Rosa. Samantala, sinabi ng DOJ na mayroon na silang hawak na new leads at actionable information tungkol sa posibleng kinaroroonan ni de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may impormasyon na ang gobyerno para matukoy kung nasaan siya.
naglabas na rin ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay De La Rosa para bantayan kung susubukan niyang umalis ng bansa. Ayon sa DOJ, balido ang ICC warrant at naabisuhan na ang Philippine Center on Transnational Crime para sa pagpapatupad nito. Ngayon, mas lalong umiinit ang sitwasyon. Sa isang panig, ipinipilit ng kampo ni De La Rosa na kailangan pa ring dumaan sa tamang proseso at hindi basta-basta enforceable ang ICC warrant sa Pilipinas. Sa kabilang panig, sinasabi ng gobyerno at ng mga nananawagan ng manhunt na malinaw na may warrant, may legal basis at kailangan ng kumilos. Noong May 18, 2026, lumabas ang panibagong malaking development sa controversial na flood control projects. Ayon sa ulat ng GMA News, kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na natanggap na ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Department of Justice na sampahan ng plunder, graft, direct bribery at receiving gifts si Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bonuan at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Hindi ito simpleng administrative issue lang. Ayon sa DOJ panel, may umano'y interconnected network ng mga public officials na ginamit ang kanilang posisyon para manipulahin ang specifications ng proyekto, ayusin ang budget at irig ang bidding process. Sa madaling salita, ang paratang may sistema raw na ginagamit para maikontrol kung kanino mapupunta ang proyekto. At kapalit nito, may umano'y kickbacks. Batay sa report ng GMA News, kabilang sa mga pinangalanan sa rekomendasyon sina Bong Dinglasan, DPWH Assistant District Engineer ng North Manila, Denril Cesar Cortuna, Assistant District Engineer din ng North Manila, Manny Bulusan, District Engineer ng South Manila, Arturo Gonzales Jr. at ilan pang John and Jane Das. Sa ulat naman ng Philstar.com, binanggit na ang kasong ito ay konektado sa umano'y malaking anomalya sa flood control program, kung saan sinasabing may mga budget allocation at public bidding na minaniobra para makapag-divert ng public funds. Ayon sa mga ulat, hindi na itutuloy ang kaso laban kay former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral dahil pumanaw na siya noong December 2025. Samantala, sina former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former DPWH Regional Director Gerard Opulencia at former District Engineer Henry Alcantara ay hindi na isinama dahil tinanggap sila bilang state witnesses sa ilalim ng Witness Protection Program. Ayon sa DOJ, mahalaga ang kanilang personal knowledge para mabuo ang larawan ng umano'y bid rigging scheme. Kinabukasan, May 19, 2026, nagsalita naman si Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa ulat ng Manila Bulletin, tinawag niyang baffling and unjust ang naging hakbang ng DOJ. Iginiit niya na sinabi raw ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na wala itong record na nagpapakitang nagpasok siya ng insertions sa 2025 national budget. Para kay Estrada, mahalaga raw na mabuksan muli ang preliminary investigation. Sinabi niya na noong May 15, naghain siya ng omnibus motion sa DOJ para ma-reopen ang investigasyon at maipresenta ang karagdagang ebidensya na aniya ay mahalaga para sa patas at objective na pagtingin sa reklamo. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang handa siyang harapin ang mga aligasyon sa tamang proseso at naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan batay sa facts at official records. Sa ngayon, nasa kamay na ng Ombudsman ang susunod na hakbang. Maaari nitong sang-ayunan ang rekomendasyon ng DOJ, maaari nitong amyendahan o maaari ring nitong baliktarin ang findings. Pero habang hindi pa tapos ang independent review, nananatiling aligasyon ang mga paratang. Ang malinaw lang sa ngayon, ang flood control scandal ay hindi na lang usapin ng palpak na proyekto o delayed infrastructure. Pumasok na ito sa mas mabigat na usapin ng plunder, graft, bribery at umano'y sistemang ginagamit para pagkakitaan ang pera ng taong bayan. At habang naghihintay ang publiko sa desisyon ng Ombudsman, isang tanong ang lalong bumibigat. Noong madaling araw ng May 14, sa loob ng gusali ng Senado, lumabas ang isang CCTV footage na agad naging sentro ng usapan.
Ayon sa ulat ng Agenda/Abante Live, makikita raw sa kuha ng CCTV ang mabilis na pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang magulong pangyayari sa Senado. Suot niya ang blue jacket at asul na bull cap habang nagmamadaling lumabas papunta sa parking area sa ground floor ng Senate Building. Sa oras na 2:30 ng madaling araw, malinaw umano sa kuha na dumaan si De La Rosa sa bahagi ng lagusan ng Senado. Ito rin daw ang parehong bahagi ng gusali na kanyang pinasukan noong May 11 nang umano'y hinahabol siya ng mga operatiba ng NBI para makadalo sa sesyon ng Senado. Pero hindi lang si De La Rosa ang nakita sa CCTV. Sa isa pang anggulo ng kuha, unang lumabas si Senador Robin Padilla at ilang sandali lang sumunod naman si De La Rosa. Ayon sa ulat, patungo ang dalawa sa isang sasakyang naghihintay sa labas. Mabilis ding umalis ang sasakyan palabas ng gusali ng Senado. Nang tanungin si Padilla tungkol sa sasakyang nakita sa CCTV, kinumpirma niya na sa kanya ang kotse. Ako, kotse ko yun. Sinabi ko namang kotse ko yun, ani Padilla. Pero nang tanungin kung kasama ba niya si Senator Bato noong panahong iyon, hindi muna siya nagbigay ng direktang sagot. Wala pa sir, antayin niyo na yung investigasyon, dagdag pa niya. Habang lumalabas ang CCTV footage, may isa pang usaping gumalaw sa loob ng Senado. Isinusulong ni Senador Dante Marcoleta ang pag-amyenda sa Senate Rules, particular ang Section 41 ng Rule 14, para payagan ng isang senador na may makatarungang dahilan na maka-attend sa session sa pamamagitan ng teleconference, video conference, o iba pang remote electronic method. Walang senador na tumutol sa panukala. Pero ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kailangan pa rin itong pag-aralan ng mabuti ng Committee on Rules. Ang problema, posibleng hindi agad umusad ang usapin hanggat wala pang bagong nailuluklok na chairperson ng committee. Samantala, sinabi naman ni Padilla na nasa bansa pa rin umano si De La Rosa at ginagamit lamang nito ang lahat ng legal na paraan laban sa ICC warrant. Lahat ng legal kasi, yun naman ang hiningi namin sa resolusyon, di ba? Na lahat magawa ni Bato yung legal remedy, paliwanag ni Padilla. Pero matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling ni De La Rosa na TRO sa botong 9-5 to 1, inaasahan na mas titindi ang galaw ng mga otoridad para hanapin at ipatupad ang warrant laban sa kanya. Ayon naman kay Senador Raffy Tulfo, ang desisyon ng Supreme Court ay maaaring magbigay ng daan para sa executive branch na ipatupad ang arrest warrant mula sa ICC. Good luck! Ang maikling mensahe ni Tulfo para kay De La Rosa. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa mayorya o liderato ng Senado tungkol sa CCTV footage at sa naging desisyon ng Korte Suprema. Pero isang bagay ang malinaw sa ulat. Ang video na lumabas mula sa Senado ay nagdagdag ng panibagong tanong sa publiko. Kung legal remedies ang ginagamit ni De La Rosa, bakit siya makikitang nagmamadaling umalis ng Senado sa madaling araw? At kung ordinaryong pag-alis lang iyon, bakit naging napakahalaga ng CCTV footage sa gitna ng usaping ICC warrant, manhunt at tension sa Senado? Nung kaso na yon. Yung TRO lang, mabigat na yon dahil ibig sabihin, wala kang, siguro pinaliwanag kanina ni Dean Mel, na wala kang, kumbaga, importanteng karapatan na nalalabag sa ngayon, kaya hindi makikialam ang korte kaagad-agad. Kumbaga, yun yung epekto ng TRO eh. Ibig sabihin, tingin ng korte, walang ganun kabigat na karapatan na kailangang protektahan. Pwede niyang hintayin yung resolusyon nun kasi nung mismong kaso, kasi ibig sabihin, ang tanong na sa korte, ang unang tanong sa TRO, may karapatan ba na mabigat na kailangang pigilan ngayon ang pag-violate? Sa dulo, yung mismong on the merits, yun yung sinasabi niya na, ano ba itong warrant na to? It is not enforceable, it is not valid. He can wait for that, pero palagay ko, wala siyang aasahan. At mali ang ginawa nila dahil dapat sa ICC sila dumulog. Kung isang tabi natin yon na, sige, fine, punta tayo sa local court. Ang problema, ang susundin na proseso, yung mukhang walang proseso sa Rome Statute para doon. Kung sabihin na natin parang extradition, ito yung last year na nakagulo sa atin kasi parang, baka ganito ba?
pupunta ka sa korte, dadalhin mo yung warrant, dadalhin mo yung batas, at sasabihin mo sa local court, tingnan mo nga kung tama yung batas, pabor ba or sakto ba, compatible ba sa batas ng Pilipinas. Tapos kung sakto naman, edi pwede ka bang mag-issue ng warrant of arrest. Yung visa ng warrant of arrest galing sa local court. Yes. Baka mahirapan yung local court kasi pagtingin niya, anong problema natin dun sa batas ng ICC? Tinanggap natin yan precisely. Hindi po ito katulad ng batas ng US na kumbaga alien sa atin. Yun Correct. talaga ang alien or foreign. Batas ng the Netherlands. So yan ang kailangan. Una, patunayan. Or for example, batas ng Japan. Naka-Japanese pa yan. Kukuha ka pa ng translator, papatunayan mo po ito yung itsura ng batas bago mo matanong, yung batas ba na to compatible sa batas ng Pilipinas? Yung sa ICC, yung Rome Statute, tinanggap natin, number 1, hindi tayo simpleng non-member state. Tayo ay former member state. Yes. Dati, yakap natin yan, nag-nominate pa tayo ng judge. Si Miriam Defensor Santiago dapat ang judge natin dyan. Siya yung nagsulong sa Senado at 5 o 5 to 7 senators currently sitting signed the ratification or concurred in the approval of the Rome Statute as accepting it as our law. Yes. The very senador noon, ang ating mismong presidente, si Bongbong Marcos, pinirmahan niya rin yun. Kaya tanggap natin yan. So, sasabihin ng local court, what's wrong with it? Kumbaga, hindi ako makakapag-issue ng domestic warrant kasi sabi sa batas, the warrant issued by the ICC should be enforceable. At ito, so sabi nila, hindi naman tayo member state, so bakit natin kikilalanin yan? Ipapaalala ko po na kahit hindi member state, tumutulong sa ICC. Number 1, US. Yung US, minsan siya ang humuhuli or sa kanya nagsusurrender yung mga akusado ng ICC. Ang gawa niya, parang yung ginawa ng Pilipinas kay Duterte. Pagkahuli, turn over sa korte. Kasi ang argument niya, hindi ako beholden, hindi ako kailangang sumunod dun sa sinasabing yung Article 59 process, yung dadalhin sa local court, tapos ito yung malinaw. Kapag dinala sa local court, according to the Rome Statute, it is after the arrest and it is only for the verification of identity of the accused. Correct. Sorry,